Itong palang kasi kung dadaan ka. Ate, gusto mo bang malaman na yung kapalaran? Master Shishi? Ano? Nakalimutan mo ba kung anong gagawin ngayong araw? Mr. G, nahuli na. Dumpling. Huh? Ang tao na ito ang pinakamahusay, ang pinakagwapo, ang pinakamayaman, ang pinakamaamo. Papa mo yan. Ay, Dumplings, ang aking munting apprentice bilang isang guro, labis akong naaatubuli na mahiwalay sa iyo. Ngunit kapos ka sa pera, ito ay nakaka-apekto sa higit pa sa iyong sarili. Kahit ako at ang iyong mga master, hindi ko na kaya. 7 masters, lahat sila ay multi-millionaire dati. Inampun ako, nagiging walang pera. Hindi ko na kaya pabayan ng mga masters. Dumpling, nahanap ko itong papa para sa iyo. Isang mabait na lalaki. Siguradong maganda ang pakikitungo niya sa iyo. Guro, magiging mabuti ako. Mr. G, bitawan mo ako. Hindi ko dapat nilik ang presyo. Sa mga katunggali, bitawan mo ako, mister. Pabayaan mo na ako, mister. Bitawan mo na ako, mister. Hindi na mahalaga. Mag-iingat ka sa susunod mong buhay. Mr. G! Gian Bing! Napakalupit mo! Mamamatay ka sa isang miserabling kamatayan! May hiwalay ka sa lahat ng ina mo! Gian Bing, ikaw talaga ang buhay na impyerno. Wala man lang awa. Hoy, Dumplings! Ito na ang grupo. Dali, dali! Pumunta ka dito, dali! Papa! Naku, Dumpling! Maling tao ang niyakap mo. Ang katabi niya ay ang papa mo. Saan nang galing ang batang ito? Teka lang, anong tawag mo sa kanya? Papa! Kailan ka nagkaroon ng anak na babae? Sobrang laki na. Kilala mo ang maling tao, hindi ba? Hindi, ikaw talagang papa ko. Now G, may utang ka sa romantikong utang na ito. Sapat na ang haba. Gusto mo bang masaktan? Umalis ka na dito sa 1 minuto. Ang melon na ito hindi maaaring kainin ng 1 beses. Mas importanteng iligtas ko ang buhay ko. Sige, magtatrabaho muna ako. Bye-bye. Hali ka bata. Sabihin mo sa akin kung sino nagpadala sa'yo. Bakit mo ako hinahanap? Nandito ako para kilalanin ka. Hindi ako yung ama. Sabihin mo. Ba't ka sumigaw? May presyo bang babayaran? Sino nagpadala sa'yo? Hindi ako sumigaw. Ikaw ang aking ama. Sabi ni Master sa hotel na ito, ang pinakamayaman at pinaka-eleganteng tao. Papa ko yan. Okay, sumasangayon ako sa iyong panlasa. Sige, hindi ako yung ama. Saan ka pa pwedeng ibalik? Pa, huwag mo naman akong itaboy. Marunong akong magbasa ng mga mukha at manghuhula. Malaki ang maitutulong ito sa iyo. Pagkatapos sa hulaan mo kung kailan ako itapon sa dagat para kainin ng mga isda. Pa, ikaw ay nakatadhana na maging isang malagot na bituin dahil ipinanganak ka ng nanay mo na namatay sa panganganak at iniwan ka ng papa mo nung bata ka pa. 3 taon na nakalipas na siya ay naibalik. Pa, nasa panganib si Lolo. Hindi mabuti ang kalagayan ni Lolo. Naku, nasa panganib si Lolo. Kasama ko itong munting Diyos. Kunin niyo. Ako ito. Ang lolo mo ay nagkaroon ng biglang pagdurugo sa utak. Kailangan niyo siyang iligtas. Ano? Sa ospital. Kumusta siya, doktor? Naligtas siya. Malubhang pinsala sa utak. Hindi malaking pagkakataong magising ulit. Talagang nahulaan niya ito ng tama. Papa, kaya kong iligtas ang aking lolo. Mga nangungunang doktor nga hindi maligtas si Lolo. Anong maaari mong gawin? Huwag ka namang gulo. Ang aking dakilang lolo ay sinaktan na isang kontrabida. Ang batang ito, mayroong hindi mapaliwanag na pakiramdam ng intimacy. Tapos maniniwala ulit ako sa'yo. Isang mabigat na masamang espiritu. Buti na lang si Papa ay mahalik at mayaman. Kung hindi, ang ganitong uri ng masamang spirito ay karaniwang hindi makatiis. Pa, pasok ka muna. May naiwan ako sa kotse. Okay. Ang mga pananim ay nalalanta at namumukadkad. At ang lahat ay nasira ng mahinahon.
pagbuo ng bago na ito, dapat itong maging posible para lumaban sandali. Dumpling, anong ginagawa mo? Wala. Wala po. Makakatulog ka na ng maayos ngayong gabi. Halika na. Natagpuan ko na. Ito yun. Ito ay isang antigong mula sa panahon ng Kangxi. Antigo ito. Ngunit ito ay isang bagay sa libing. Masyadong negatibong enerhiya na nakakaapekto sa katawan. Anong nangyari? Ang ganitong uri ng florera sa pangkalahatan, bakit isa lang dito? Ang mga pananim ay nalalanta at namumukadkad at lahat ay babalik. Ang lahat ay nasira ng mahinahon. Kalokohan talaga. Naniniwala talaga ako sa mga sinasabi ng batang ito. Tapos ka na. Hello? Si Mr. J nagising na. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ito ay isang himala. Tingnan mo pa, mayroon akong tunay na kakayahan. Ano ka ba talaga? Upang sabihin ang layunin, ito ang gusto kong gawin mo, maging papa ko. Una, hindi ako yung ama. Pangalawa, nasaan ang mga biyolihikal mong magulang? Ulila na ako. Sinundo ako ng mga masters. Pinalaki ako ng ganito. Ano bang tungkol sa iyong mga masters? Sinabi ni Master na mayroon akong espesyal na kapalaran at ang pananatili sa iyong tabi ay maaaring maging mabuti. Anong klaseng master ito? Masyadong masama para sa kanya. Nakasuot pa ng punit na damit. Kailangan kong hilingin sa akin ko tulong para pumunta at tignan ng maliit na batang babaeng ito. Gumagabi na. Maaari kang manatili dito ngayon. Salamat, Papa. Hindi naman ako ang ama mo. Hindi magandang kalagayan ni Lolo. Nasa panganib siya. Tumakbo tayo. Matandang walang kamatayan. Gusto kong makita kung mayroon ka pa ba sa pagkakataong ito. Good luck sa buhay mo. Lolo! Huwag kayong gumalaw. Ang mga pananim ay nalalanta, namumukadkad at lahat ay babalik. Lahat ay maginhawa. Saan ang galing ang munting pulubi na ito? Napakamahal na florera. Kaya mo bang bayaran ng pinsala? Maaari kang maging mabangi sa kanya. Anong nangyayari? Bawal pumasok sa kwarto ni Lolo. Anong gagawin mo? Gusto mo bang magrebelde? May gustong pumatay sa lolo ko. Anong ibig mong sabihin ito? Pa, may gustong gumamit ng superpowers para patayin si Lolo. Papa? Gian Bing, may anak ka na talaga? Gian Bing! Ito yung binhi. Tignan ang kanya pagsusulat sa isang maliit na paraan. Nalasing ka ba nung isang araw at pinagsamantala ng pulubi sa lansangan? Ang masamang pipig ay nagdudulot ng malas. Ikaw na muting bastardo! Naghahanap ka pa ng kamatayan! Ang sakit! Para sa isang maliit na batang babae, ang lakas ng loob mong saktan ng kapatid mo? Ang sakit. Huwag kang matakot. Jeheng, tingnan mo, nagpalaki ka ng masamang anak. Tinitigan niya ako na para wala na akong buhay. Siya ang iyong ina! Madrasta, hindi siya kwalipikado na maging ina ko. Isa kang bituin ng kapahamakan. Umalis ka sa bahay ko. Paano? Pinatay mo ang ina mo noon. Hindi ka sapat. Ngayon, gusto mong patayin ang aking ina? Patayin ang aking ama at lolo? Hindi ko alam kung buhay pang ina mo, pagsisisihan niya ito. Nanganak ng isang bastardo na katulad mo. Bilisan mo at isama mo yung munting pulubi. Ano ko? Pa, tignan mo siya! Masyadong masama. Ang masamang spirito ng aking ama ay tumataas na naman. Dapat pala hindi na kita binalikan. Dapat itinapon na kita sa malayo. Ang young master isang bituin ng tadhana. Masyadong malakas ang masamang espiritu. Patay na ngayon ang nanay niya. Kung mananatili pa rin siya sa pamilya mo, natatakot ako magdudulot ito ng mas malaking problema. Bitawan mo ko.
Manatili ka dito! Pamilya tayo! Maya-maya ay mamamatay ko sa iyong mga kamay! Oo! Huwag mong saktan ng papa ko! Ikaw! Ma, anong dapat kong gawin ngayon? Huwag kang mag-alala. Ang posisyon ni President G ay mapapasa iyo maya-maya. Ang masamang bituin na iyon ay hindi magtatagal. Ay! Anak, show you one! Masakit ang puwet ko. Wala ka bang mata? Ba't mo naman nilagay ito sa gitna? Hihilingin ko sa dinatanggalin ka. Walang hiya. Sorry talaga. Paumanhin. Ipapatanggal kita! Hintayin mo ko. Ji-Yuan, kamusta? Ano ba naman to? Parang may... Pa, palihim kong nilagyan ng sinotable sa ni J.U.1 para sa isang malas. Anong malas? Pa, huwag kang matakot sa kinabukasan. Nandito ako para protektahan kita. Lolo, gising ka na. Maganda na ba ang pakiramdam mo? Palagi akong nakakaramdam ng hingal. Mas relax na ako ngayon. Dahil kasi, Dumplings. Lolo, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Mabubuhay ka na 100 taon. Lolo ang tawag niya sa akin? Ikaw ay... Yanbing, meron ko ng isang anak na babae, tama ba? Napakahusay. Hindi ko anak yan. Sige. Anak ito ng pamilya G natin. Kailangan mo siyang alagaan na mabuti. Ibigay mo sa batang gusto niya. Bilan mo siya ng magandang damit. Mr. G, sa pasukan ng hotel ng araw na yon, may isa pang babae. Magpatuloy sa pagsusuri. Hanapin mo yung babaeng yun. Wow! Napakaganda naman. Saan ang galing itong munting pulubi? Alisin mo yung mga kamay sa damit. Ate, Swansea ang pangalan ko. Hindi ako palube. Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na ito? Hindi mo ito kayang bayaran. Ate, naghugas ako ng kamay. Hindi ko kayang hugasan ang amoy ng kahirapan sa'yo. Umalis ka, magkaka-apekto ko sa aming negosyo. Ate, hindi naman talaga ako palube. Nakasuot ng punit na damit? Hindi ka pulubi? Hindi hamak na tulad mo ang makarating sa lugar na to. Dinala ako ng papa ko dito. Ang ama ng munting pulubi? Hindi bang matandang pulubi? Isa-isa lahat ay gusto lumapit sa amin. Skang bayan sa mall? Huwag mong sabihin palube ang papa ko. Ipinaalan ng punong tanggapan. Ngayon ay mayroong isang super vape na darating. Di ba pera lang gusto mo? Sapat ang mga barya na ito para makabili ka ng maraming pagkain sa loob ng ilang araw. Lungkot ka at kunin ito. Ayoko! 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 Kunin ito ng mabilis. Kunin ito. Hinayang kitang kunin ito. Ayoko! Bitawan mo yung bata. Kunin mo. Hindi mo ba naiintindihan? Bitawan mo yung bata. Papa, Okay ka lang ba? sinaktan niya ako. Ikaw ang ama ng pulubing ito. Ano gusto mong gawin ko? Humingi ka ng tawad. Sino ka sa tingin mo? Para sabihin mong hihingi ako ng tawad. Nagbisyo na parang aso. Ang mga damit ay sira-sira at nagkunwari pa sa harap ko na isang palabas na mag-ama, ha? Umalis na kayo dito. Kung hindi, tatawa ko ng security. Humingi ka ng tawad sa bata. Hindi pwede. Dumami ang masamang espiritu. Pa, ayos lang ako. Sa huling pagkakataon sasabihin ko sa'yo, humingi ka ng tawad sa bata. President G, bakit ka nandito? Manager, ano sabi mo? Siya si Mr. G? Nasaktan mo si Mr. G. Kailangan magsara ng buong mall. Gusto mo ba mamatay? Huwag mo kaming guluhin. Paumanhin. Mr. J, nagkamali ako. Lumuhod ako at mamakaaw para mapatawad mo ako. Isang pagkakataon. Hindi ko na uulitin. Mahilig ka talaga mambuli ng mga tao. Ako ang pinakamagaling mangbuli ng mga tao sa Jiangxing. At ikaw, nabuli ka kanina. Tumigil ka na sa pag-iyak. Kung sino man ang nangapi sa'yo, ibuli mo siya pabalik. Huwag mo ko ipahiya. Pa,
Pinuprotektahan mo ba ako? Mahal niya na ata ako. Napakamahal siguro ng damit na ito. Hindi kaya masama ang tingin ng babaeng yun kasi si 2-1Z ay kadalasan nagsuot ng punit-punit na damit. Mas mabuting itago kang presyo. Ayos lang. Kumain muna tayo. Kumain? Dinala ko ni Master Shi para kumain sa isang stall sa gilid ng kalsada. Salamat, Papa. Pa! Tingnan mo ko! Pa? Inatake siya ng masamang espiritu. Hey! Ha! Huwag po nang isiping saktan ng papa ko habang nandito ako. Binangungot ako kagabi. Nang naglaunan ay nawala ang bangungot. Ito ang nakatulong sa akin. Ikaw maliit na bata. Dumpling? Sobrang init. Pa, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Dumpling. Dumpling? Dumpling! Dumpling! Dr. Lin, pumunta ka dito. Ito ay imposible. Hindi dapat. Doctor, anong nangyari sa kanya? Normal ang resulta ng blood test niya. Wala akong nakikitang problema. Kaya nga nilalagnat siya. Hindi siya nagigising. Yan ang problema. Iba't ibang data ang pinapakita. Siya isang malusog na bata. Ito ay dugo. Ang pagalis ng masamang espiritu ay nakakasakit ng katawan. Ulila na ako. Sinundo ako ng mga masters. Sinalaki ako ng ganito. Hello, hanapin mo ang babaeng yun. Ang babaeng kasama ni 2-1Z. Pamilya. Huwag palampasin ito kung dadaan ka. Sundin si Shishi at huwag mawala. Dinadala ka ni Shishi sa highway. Uy, seryosong live broadcast room. Ang metaphysical fortune teller ay hindi tumpak at hindi nangangailangan ng pera. Ito ay kapansin-pansin sa unang tingin. Humihingi ng atensyon, ito'y sinungaling. Itong orange, mas maganda kung ganito. Bibigyan kita ng panghuhula. Walang kinakailangang pera. Okay, mangbilang ka ng aking emotional na mga problema. Ate, niloloko ka ng asawa mo o sa bestie mo. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang maghintay sa live broadcast room. Tingnan mo, sinungaling ito. Mahal na mahal namin ang asawa kong isa't isa. Hindi! Hindi ka ba naniniwala? Maaari mong huliin ang pangangaliwa niya. Nagsisinungaling siya ngayon, nakahiga siya ngayon sa higaran niyang bestie. Naglakas club kang isumpa ako. Hahanapin kong bestie ko mamaya. Alisin ang takip ng iyong tunay na mukha bilang isang sinungaling. Dumating na ako sa bar ng bestie ko. Nasa akin ang password niya. Papasok ako at titingnan na yun. Inaabangan ko. Hintayin buksan ko ang pinto. Ito ay ganap na ilanta dito. Ang mukha na isang charlatan. Ang mukha na isang sinungaling. Andyan ka pa ba? Bakit ang tagal pagbuksan ng pinto? Madali lang yan. Dapat ay pumunta siya upang maabutan ng kanyang bestie. Disband. Ang host ng live broadcast room, ito ay isang malaking sinungaling. Hindi. Ate, gusto mo bang isa yung kapatid mo? Kapatid, hayaan mo kung tulungan na magsabi ng isang bagay. Okay. Handa na ako mag-unfollow. Wag. Ang asawit talaga nakikipagrelasyon sa aking bestie. Master, nakakamanga ka talaga. Oh, ano? Naniniwala ka na ba? Master, simula ngayon, ako na magiging tapat mong tagahanga sa live broadcast room. Hindi ko nasasabihin, abala ko sa paghampas ng kabit ko ng asawa ko. Ayos lang, tapos na ang live. Lahat, umalis na kayo. Kamangha-mangha talaga si Master. Mangyaring sabihan mo din ako ng kapalaran ko. Natapos ka ng fortune telling ngayon. Magda-download muna ko saglit. Mangyaring bigyang pansin. Huwag kayong mawawala. Dadalhin ka ni Chichi sa highway bukas. Ha? Tampong kanibal? Dumpling, kahit na miss na kita, pero pagkatapos mong umalis,
Ang live broadcast ko ay tumataas ng reviews. May isang kuya sa listahan na nagbigay sa akin ng reward. Salamat kuya! Kuya Jian Bing, 10 carnival para sa akin! 10 carnival para sa akin! Kuya, papaputokan kita ng kanyon. Wow! May nangyari kay 21Z. Ang bato ng buhat pamatayan ay kakaiba. Nasa pangalan si 21Z. Nandito na ba eh? Mga kapatid, nandito na ako sa harapan ng bahay ng pamilya nito. Huwag mag-alala, hindi niyo na kailangan pumunta pa. Ako na munang bahala, okay? Ipauubaya ko sa iyong batang yon. Kung may mga katanungan, tuntugin mo ako agad. Huwag mag-alala mga kapatid, ipaubayan niyo sa akin. Dumpling! Anong ginagawa mo sa kanya? Sabihin mo kung bakit hindi pa nagigising ang batang ito. Ito, binili mo to para sa kanya? Oo, Magkano? mga 80,000. Magkano? Mga 80,000. 80,000? Papatayin mo ba siya? Si 21Z ka po sa pera. Pag isang bagay medyo mahal, maaari kitirin ito ang kanyang buhay. Kung hindi, bakit sa tingin mo bakit siya nakakasot ng tagpi-tagping damit? Yung sabi mo, dahil sa damit na yan, nagkaganito si 21Z. Sinabi ko namang hindi. Hindi ko dapat ang kanyang ama. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka sa kalagitnaan. Ibig kong sabihin, kayo ay hindi angkop sa pagiging mag-ama. Papa! Natagpuan mo na siya sa simula pa lang. Ang kanyang amay si Wenjing, tama ba? Oo, malaking epekto ng kasal ni Wenjing kay 21Z. Ito'y nakakatulong. Pero gagawin ko ito mamaya. Sinabi ko rin kay 21Z, nagkamali siya ng ama, pero matigas ang ulo niya. Kinikilala ka niya bilang ama niya. Huwag mong sekta ng papa ko! Dumpling, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Hindi ko muna sasabihin sa'yo. Sabihin mo sa akin ngayon, kung papalitan ko ang kanyang damit sa isang yun, magigising na ba ang batang ito? Hindi ganoon kadali. Sa kabutihang palad, meron ng isang sanhi ng relasyon. Magkakagawa ka ng magagandang bagay. Sa ganitong paraan, magigising si 21Z. Gumawa ng mabuti. Nakikita mo, mukha ba kung hindi gumagawa ng mabuti? Gusto mo bang magising si 21Z? Bukod ng paggawa ng mabubuting bagay ay mabuti para sa'yo. Para pigilan ang masamang espiritu sa'yo. Ito'y nakakatulong. Sabihin mo na lang sa akin kung paano gawin ang mabuting gawa. Sumama ka sa akin. Madaling gumawa ng mabubuting bagay. Halimbawa, tinutulungan na isang matandang babae na tumawid sa kalsada. Nagbibiro ka ba? Bakit hindi mo subukan? Siguro kapag tapos na, magigising na si 21Z. Hindi. Ako? Ako si Jian Bing, ang healthman ng G Group. Sabi mo sa akin na gumawa ng mabuti. Pagtatapon ng basura, hindi ko gagawin. Halika na. Anong ginagawa mo? Sa wakas ay lumakad na ako. Ibalik mo ulit ako. Nakakainis. Bakit mo tinapon sa basurahan? Ibebenta ko pa ito para sa pera. Wala ka naman sakit, diba? Mr. G, kung ganito ka, hindi magigising si 21Z. Hindi ba't lagi akong gumagawa ng mabuti? Sir, gising na si Mr. 21Z. Okay. Nagising na si 21Z. Nagising na si 21Z? Hindi sapat ang mga magagandang bagay na ginagawa natin. May ginawa ka bang mga bagay na hindi ko alam? Hindi sapat ang 20 milyon para sa 50 milyon. Iyan bang tawag sa telepono? Sandali lang.
Ang donasyon na iyong naibigay ay nakapangalan kay Tuwanze? Oo. Salamat. Bakit mo ba siya tinawag na dumpling? Napakatanga mo naman ng master. Anong ibig mong sabihin? Bituin talaga ng kamalasan. Walang taong makakahawak. Hanggat hindi ka nagsasalita, ang pinakamahusay sa mundo. Sayang naman. Sapat na bang nakita mo? Sino nakatingin sa'yo? Alam mo, gumawa ka ng mabuti. Mag-donate ka na lang. Bakit sumama ka pa sa akin para gumawa ng mabubuting bagay? Pinapatunayan ko lang kung gaano ka katanga. Ikaw? Isa ka talagang alagad, masyadong malaki para manatili dito. Gusto ko rin, Master. Pero ngayon, mas gusto kong papa ko. Pa, nakagawa ka ng maraming magagandang bagay. Kaya naman mabilis akong gumaling. Okay, ayos ka na. Uuwi muna ako. Ian Bing, umalis ka na rito. Hindi ka karapat-dapat dito. Ako ang pinakaanak. Nakalabas na si Lolo sa ospital. Bakit hindi ka pumunta para sunduin siya? Ito ba ang nanay ng babae? Sa hindi inaasahan. Medyo maganda pa siya. Ito ay magiging katulad na yun mga paa. Uncle, sobrang nahihirapan ka. Wala ka bang natutunang leksyon? Maliit na bata. Tignan mo kung anong dinala mo dito. Sino ba ang mga taong ito? Bawat isa ay may matatalas na dila. Ang pamilya Jane namin ay isang respetadong pamilya sa Ming Dynasty. Malas talaga. Oo. 20 taon na nakalipas at nagsimulang nagkamalas ang aming pamilya. Ikaw? Tama na! Kawawa naman ang pamilyang ito. Pa, ang suway na anak ay sobrang layaw. Paano ba talagang gusto niyang tapakan ang ulo ng kanyang ama at kumilos ng ligaw? Sobra ka na. Responsibilidad ito ng mga ama. Ako talaga? Lolo. O ikaw maliit na bata. Wala talagang tagapagturo. Tignan mo ako ngayon. Tuturuan kita ng leksyon. Ano? Ganyan ka magturo sa anak ng iba? Ikaw ay ganap ng walang galang. Walang karapatan na pumasok sa aming pamilya. Umalis ka dito! Sino ka? Ikaw bang ina ni Tuwanze? Hindi. Ako ang kanyang... Huwag kang mahiya. Halika bata. Ito ang greeting gift ko. Kunin mo na. Pa, ito ang ating espesyal na regalo. Alam ko yan pangbansang kabayo. Ang anting-anting na hinihinili ko sa'yo. Master, may mali sa jet pain na ito. Simula nung binigay mo sa akin, may karapatan ako magdesisyon. Mayroong na ba nga namang komento? Ito ay magandang jade carving. Walang halaga. Naglagay kami ng maraming pagsisikap dito. Nagkukula sa itong jade pendant. Tumigil ka sa pagsasalita. Bumalik na kayong lahat. Isang jade pendant lang yan. Ano bang dapat ipag-aalala? Sige na, sige na. Yan Bing, samahan mo ako sa pag-aaral. Okay. Ang kalidad ng jade pen na ito ay talagang bihira. Ngunit ang yan ay masyadong mabigat. Kasama ang silid ng lolo, tulad ng vase na iyon, may vase na ganyan. Lalo na angkop para sa paglaki ng masasamang espiritu. Ang mga malugang kaso ay maaaring humantong sa kamatayan. Parang hindi lang si lolong gusto nilang saktan, gusto rin nilang saktan ng papa ko. Ang bahay na ito ay talagang nawasak na siyang nagiging isang malaking lugar. Dumpling, dapat mong hanapin si Wenjing. Hindi angkop si Jianbing para maging ama mo. Hindi, gusto ko siyang bilang ama ko. Ngunit tapunan siya ng masamang espiritu. Ito'y napakalalim na. Sa sandaling mawala yung maharlika, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Matutulungan ko siya. Hindi mo siya matutulungan. Sa halip ay sasaktan ka niya. Ikaw at si Jianbing, 2 araw na tayo hindi nagsasama. Walang feelings, may oras pa para tumakbo. Ngunit ang aking ama ay napakabuti sa akin. Master, dapat may paraan ka, diba? Nakatanggap ka ng regalo sa pagpupulong.
Girlfriend ka ng papa ko. May casualty relationship ka din. Kalokohan. Sinong gusto maging ganyan ang maging girlfriend ng Evil Star? Itong Jade Pendant, daling ko ito kay Master. Ito'y matutunan o negatibo enerhiya. Patay talaga kayo. Anong ginagawa mo? Bakit parang sinasadya mo? Mr. G, pwede bang itigil mo na ang pagiging narsisistiko mo? Lagot ka sa akin mamaya. At tungkol doon, katulad ng pusa at aso, hindi rin kita gusto. Gustong gusto ka ng lolo ko. Manatili ka at maging yaya ni Tuanzi. May 150,000 ka bawat buwan. Hindi ako interesado. 500,000. 1,000,000. Hindi mahalaga kung ito ay pera o hindi. Paano naman ako? Nag-aalala talaga ako kay Tuanzi. Oh, Napakahusay. Makakausap ko na si Master at nandito si Papa. Master, ang masamang espiritu ng aking ama, paano ito tanggalin? Upang alisin ang masamang espiritu, kailangan pa rin gumawa ng magagandang bagay. Ngayon, ay maaari lamang natin supuin ito pansamantala. Ngunit ang aking anting-anting ay tumatagal lamang ng ilang oras. Kung gumamit ka ng magandang jade, gumawa ng anting-anting, ang epekto ay magiging mas mahusay. Tama, may jade auction bukas. Tapos punta tayo sa Daobao. hindi ako pupunta. Hindi ako takot sa masamang espiritu. Papa, isipin mo na lang na para sa akin to. Sige na, sige na. Ayoko. Hello, Mr. G. Hindi ba't ito si Mr. G? Ano nangyari? Interesado ka rin ba sa pagsusugal sa mga bato? Maupo ka. Tama yan. Salamat sa iyo. Pinagtaksilan ka ng mga kasama mo. Bigyan mo ko ng 2 kapirasong lupa. Salamat kay Mr. G. G yan, Bing. Sa bagay, talo ka pa sa akin. Anong pinagsasabi mo? Mukhang masaya ka. Ate? Ginoong Wang, hindi ako gumagawa ng mga bagay na nakakasama sa mundo. Kung hindi mo gagawin na natin mo. Ate! Nangako ka! Ang huli ni Ginoong Wang! 5 milyon yun. Mahirap hindi ko gawin. Sabi ni Master, hindi natin ito magagawa. Mga nakakapinsalang bagay. Papalisin ka na niya sa sekta ngayon. Huwag mong banggitin sa akin ang mga lumang bagay na yon. Laging sinasabi ni Master na hindi ako kasing talino mo. Shishi. Mula ngayon, hindi na tayo magkakapatid. Lalakad ako sa sarili kong landas. Ate! Long time no see, kapatid ko. Lahat! Magsisimula na ang ating auction! Paki-welcome ang aming unang koleksyon. Ito ang komperensya. Ang unang koleksyon. Panimulang presyo, 10 milyon. Ito ang pinakamataas na kalidad. Bibigyan kita ng 11 milyon. Napakalaking piraso ng birding bato. Tiyak na magandang kalidad. Bigay ako ng 15 milyon. 20 milyon sa akin. Pa, may mali sa batong ito. Anong nalalaman mo, bata? Maglaro ka. Huwag ipagpaliban ng mga tiyuhin na kumita ng pera. Ano bang problema? Ang batong ito ay walang espiritual na kapangyarihan. Anong ibig sabihin niya?
Si Tuanzi ay may mga espesyal na kakayahan mula pagkabata. Nakikita niya ang liwanag na hindi natin nakikita. Naniniwala kung tama siya. Linran, ano sa tingin mo? Ito ay nakakahalaga ng pagbili upang makitang kulay at texture. Mr. G. Kung hindi ka magpapaloko, aalisin ko na. Huwag kang magsisisi. Pakiusap. Isang malaking pangalan sa mundo ng negosyo, Pangulong G. Makikinig ka talaga sa maliit na pulubing yan. Napakalaking biro. Kapatid ko, laging sinasabi ni Master na mas talented ka kasi sa akin. Iyon lang. May pagtaas pa ba ng presyong 20 million? 20 million sa unang pagkakataon, 20 million sa ikalawang pagkakataon, 20 million sa ikatlong pagkakataon. Congratulations, Mr. Wei! Woo! Congratulations, Mr. Wei! Ang susunod na pangalawang koleksyon, pinagmulang presyo, 5 milyon. Parang bato lang tingnan. Paano ito magiging 5 milyon? Walang buto at walang kulay. Ito ay isang may sira na produkto sa unang tingin. Paano naman ang isang to? $5 million. Mr. G, kahit na isang tagalabas na katulad ko ay maaaring makilala ang batong ito ay napakasama. Bibilin mo pa ito, President G? Maghintay hanggang matapos ang auction para buksan ng bato. Alam mo kung gaano ito katanga. Ayos lang. Bumili na lang para masaya. Salamat sa pagbisita sa auction ngayon. Isang matagumpay na konklusyon. Master, maiba ba bang jades? Ibang jade? Oo, meron. Mga defective products lang sila. Maaari mo bang ipakita sa amin pagkatapos? Sige. Mr. G, kung interesado ka sa mga bato, marami ko sa bahay namin. Libreng regalo ko to para sa'yo. Ayoko. Ang mga bato mo ay malas. Napakagaspang. Ito hindi magandang bagay sa unang tingin. Baka ang batong binili ni Mr. J para sa pagtayo ng garden. Paano yung mga yan dumplings? Ito, at ito, at ito, at ito. Pakikuha. Ibenta mo sa akin lahat ng 4 na bato. Mr. G, ang mga ito ay hindi binibenta. Ibalot mo ang mga ito. 50 million. 50 million? Hindi, Mr. G. Nakakuha ko ng mga bato na maraming beses. Hindi talaga pwede yun. I-swipe mo ang card ko. Oh, ito ay talagang maluho. 50 million para sa isang bato. Nakakabaliw. Mr. G, hindi pa uli ang lahat para huminto ka ngayon. Putulin natin mamaya. Masakit masampal sa mukha. Tignan lang natin. Mr. Wei, itong bato. Ano man ang tekstura o sa mga tuntunin ng uri ng tubig, yan ay isa sa 1 milyon. Pagkatapos ay hayaan ng ilang mga tao na makita ang gambling stone. Hindi makipaglaro sa bahay kasama ang mga bata. Ay, mahal na mahal ni Mr. G ang kanyang anak. Mangyaring maunawaan. Tignan mo, isang buhay para makita ng berde. Dapat ito ay sa maging president na paraan. Magkaroon lamang ng pagitan. Parang nakagreen ang lahat. Congratulations in advance. Kumusta, Mr. G? Gusto ko lang itanong sa'yo kung natanggap mo. Hindi pa tapos ang pagkating. Medyo maaga pa para sabihin. Pagkatapos hayaan kitang maranasan ito. Kung ano ang kamatayan. Ipagpatuloy ang pagputol! Papa, sa batong ito, ang tanging espiritu na enerhiya ay naputol na. Sige, manood lang tayo sa palabas. Ang ganitong uri ng bato ay walang berde sa gitna. Hindi dapat. Hindi mahalaga, baka puro green. Malamang walang silbi ang batong ito. Anong kalokohan? Anong ginagawa mo? Marunong ka ba magputol ng bato, ha? Bakit nanginginig ang iyong mga kamay? Tignan mo, may bato ako. Paano ito pinutol? Tumayo ka. Pitin na mabuti. Janet, hindi mo maputol na maayos? Hindi kaya ng buong pamilya? Bilisan mo. Kung hindi mo ito puputulin ng tama, papatayin kita. Si Mr. Wei na ito ay gumastos ng 20 million. Kinuhanan ko ng picture itong Jade. Sa tingin ko, hindi ito nagkakalaga ng 200,000. Ang kutsilyo na ito ay magiging basahan. Ito ay isang malapit na tawag. Buti na lang hindi ako kumuha ng litrato. Ang pagkalugi ay magiging malaki. Oo! Ang lahat na ito ay dahil sa iyo. Ang batang ito ay nakaka-epekto sa aking swerte. Anong ginagawa mo? Bakit nakikipagkompetensya ka sa kanya? Sabihin sa iyong sarilang iyong malas. Jian Bing, itigil ang paggawa ng sarkastikong pananalita. Baka ang iyong bato ay mas mahasol pa sa akin. Tignan natin.
Hindi mo lang sinasabi sa yun. Nakakaapekto ba to sa iyong swerte? Tapos hahanapin ko din siya. Mister, mangyaring buksan ang aking mga bato. Hindi ko kaya. Ayos lang, ayos lang. Kung ito'y masisira, kami ang mananagot. Hindi tayo katulad ng ibang tao. Sige. Putulin mo na ang isang ito. Teka! Kuya, balita ko marami kang nakitang magagandang bagay. Paano magiging ganoon kagandang bagay kung wala ang aking pakikilahok? J and Bing, nagka-aksay ka lang ng pera. Kung shareholder ka ng G's, alam ko nanggugulo ka. Hindi dapat bumaba ang presyo ng stock. Kuya, dapat pag-isipan mo mabuti. Gusto ko talagang buksan ang mga sirang bagay na yon. Pagpatuloy. Putulin mo na ito. G and Bing, gusto kong makita kung paano ka magtatapos. Putulin mo muna dito. Hindi pwede. Ang jade nito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kaya ang bata na ito namumuno. Ito ay para lamang libangin ng mga bata. Hindi ko maintindihan. Imposible ito. Itapon mo na. Itago ito para sa mga susunod na henerasyon. Kadalasan ito ang unang hiwa. Walang drama sa ibaba. Gawin ang trabahong ito. Sinong hindi magbabayad ng tuition? Tignan natin kuya. Akala ko talaga ito ay magandang bagay. Yun lang. Yan Bing, kahit ang pamilya naming G, oo maraming pera, pero hindi kami makatayo. Ikaw ba'y ganito? Putulin mo na dito. Ito ay berde. Marahil ito lamang ang layer na ito. Maganda ang pagkakasabi nitong salawikain. Dito bumukas ang mga langit. Ngunit hindi ito isang malaking piraso. Hindi ito nagkakalhaga ng pera. Mr. G, payo ko sa'yo, huwag nang magpaputol pa. Nakakahiya. Natatakot ka ba? Ituloy natin. Putulin mo na dito. Maraming berde ulit. Marahil ito isang piraso ng jade. Anong pinagmula ng batang babaeng ito? Paano ba naman kasi ang galing? Shishi, si Master ba nagturo sa kanya? Anong mga bagay kasanayan ang mayroon ka? Paano? Ito ay, nagsisisi ka bang umalis sa sekta? Diba opening lang ito ng Emerald? Anong napakahusay? Ate, pinapayon kita na bumalik. Tulungan ng mga masasamang ito nang gumawa ng napakaraming masamang bagay. Isang araw, gagantihan ka. Hindi ka karapat dapat para turuan ako. Mr. G, binibenta mo ba itong jade? Depende ito kung magkano ang iyong inaalok. Bigyan kita ng 20 million, 25 million, 30 million, 60 million. Hindi maaari. Si Mr. Wen ba ito nung mula sa grupong Wen? Mr. G, wala kang ibig sabihin? Hindi ba't nagpunta ka dito dahil sa amoy? Hindi. Kung hindi ako pumunta, ilang magagandang bagay ang mamimiss ko. Kaya ko bang isuko ang pagmamahal ko? Si Uncle Wen ay original na ama na natagpuan ni Master para sa akin. Pwede na nitong ibigay kay Uncle Wen. Gusto mong paglaruan ito? Yan ang sabi mo? Okay. Okay, itong piraso ng bato ay gumawa lamang ng 60 million. Naiwan ng 4. Ma, anong dapat kong gawin? Maswerte lang siya. Hindi ako laging ganito kaswerte. Itutuloy pa ba, Mr. G? Pagpatuloy. Putulin mo ito. Hindi ba't ito ang maalamat na yellow jade? Magkano ang halaga nito? Konserbatibong nagkakalaga ng 100 million. Imposible. Paano siya nagkaroon ng ganung kaswerte? Mr. G, 100 million. Di ko ibibenta ang isang to. Ito ay hindi ka panipaniwala. Napakaganda. Ginagawa ko ito sa loob ng maraming taon. First time ko itong nakita. Ang Fulu Shoe Jade. Ang bawat piraso ay yellow. Ang ganda talaga ng mga kulay nila. Ito ay nagkakalaga ng 500 million kung ito ay ginawang alahas. Magdodoble ang presyo. Mr. G, sinong nakikipaghiwalay sa inyo? Ito bang yung anak na babae o ang Diyos ng kayamanan? Ito ang swerte ni Papa. Bata. Bakit hindi ako kasing galing mo? Nasaan ang aking mahal na anak na babae? Paano kung manatili ka sa bahay ni Uncle Wen ng ilang araw? Ikaw dapat ang orihinal na ama. Dumpling, halika dito. Ang boring talaga nito ni Mr. G. Gusto mo ng anak na babae? Ipanganak mo ang iyong sarili. Anak ko siya. Tuwansay, hindi ko alam kung bakit mo pinipili si Jirenping na maging ama mo. Ito ba isang pagpapala o isang sumpa? Mr. G, may natitira bang piraso na puputulin? Buksan na natin ang iba pa. Pagod na ako. Hindi ko ito bubuksan ngayon. Pero, umuwi na tayo? Wala na.
Ano? Itong si Gian Bing. Kumita ng isang bill mula sa pagmimina ng mga bato. Kumalat ito sa buong kumpanya. Ang stock ng G-Group ay tumaas. Yan din. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magpapakitang gilas. Master, ang batong ito ay may pinakamalaking espiritu na enerhiya. Ito ay dapat ang pinakamahusay. Kaya ito ay mas angkop para sa paggawa ng mga anting-anting. Oo. Mr. G, ano ang gusto mo? Hinilin ko sa iyo na pumunta ngayon. Tulungan mo kong buksan ang batong ito. Okay. Pupunta ako at tingnan. Hindi ko pa nakikita si Tuanzi na nagmamalasakit sa akin. Napakalungkot. Nagsiselos ka ba? Jayan Ding, kung ikaw para sa ikakabuti talaga ni Tuanzi, hayaan siyang pumunta kay Winjing. Paano kung ayaw ko? Kahit ang pinakamahusay na Jade, maaari nito sapili ang masamang spirito sa'yo. Pero, Ito ay Dragonstone! Nakakamangha! ano ang Dragonstone? Maalamat na bato ng dragon. Lumalaki ito sa mga kuweba. Mainit sa taglamig at malamig sa tag-araw. Kaya ngayon lang kay Fu Lushu, mas bihira pa sa Emerald. Tama yan. Ito ang tunay na top grade jade. Napakalamig ditong hawakan. Isa talaga itong Dragonstone species. Pakiusap, Master Hao, isang gawan niyan Jade Pendant. Ito ay aking karangalan. Salamat sa pagsusubikap, Master Hao. Panatilihing sikreto ang Dragonstone. Malinaw po. Ito ay isang piraso ng ordinaryong berding jade. Napakaganda ng trabaho ngayon. Ang mga shareholders ay tumatawag. Ipakita ang pasasalamat. Ito ay dahil kay Tuanzi. Si Tuanzi. Ang swerte ng pamilyang G. Salamat sa papuri, Lolo. Meron ako isang piraso ng jade para sa'yo. Naway mabuhay ka ng mahabang buhay. Ang piraso ng jade na ito ay gustong-gusto ni Lolo. Nga pala, Yan Bing, punta ako sa lumang bahay. Magpahinga saglit. May sasabihin ako sa'yo. Master, gumagawa ka ba ng baga formation? Oo. Ang mga jade scrap na ito, bagaman hindi ganong spiritual, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong papel na anting-anting. Ang mga ordinaryong bato ay mas malakas. Hindi kataka-taka ginawa kong baga formation At ito'y mag-i-expire ito sa susunod na araw. Ang masamang espiritu dito ay malalim ng ugat. Gustong ganap na maalis, hindi ganang kadali. Kaya ang galing mo. Siya nga pala, Master. Simula nang nakilala ko ang aking ama, makaka-apekto ba ito sa kanya? Paano kaya siya? Kahit ang mga multo ay natatakot sa malungkot na bituin, hindi ito maapektuhan ng iyong kapalaran. Paano ko siya mapapalitan? Anong kapalaran na isang bituin ng kasawian? Tumbling, walang makakapagbago sa kanyang kapalaran. Ang pagbabago ng kapalaran ng isang tao ay labag sa kalooban ng langit. Dapat mong tandaan na huwag gawin ito. Master, Ilang beses kong kinakalkula ang aking kapalaran. Ang kapalaran ay palaging hindi mahuhulaan. Siya ay ipinanganak sa isang Yin Man at Yin R, isang bituin ng kamalasan. Gustong tumago sa kanya ang kapalaran sa likod. Dapat gabayan ng dugo. Gabayan ng dugo? Ito ay ang hexagram ng dugo. Ngunit ang hexagram ng dugo ay lubang mapanganib. Magiging backfire. Hindi mo dapat subukan ito. bakit kaya? Talagang imposible. Ano ito magiging laban at hexagram? Tuyat kamatayan. Ang kapalaran ng aking ama ay naging tanda ng kamatayan. Ibig sabihin, si Papa ay may 6 na buwan na lamang upang mabuhay. Tumbling, Anong nangyari? dadalhin ko siya sa ospital. Kumusta siya? Dalubhas ang konsultasyon. Wala talagang paraan. Katulad ng dati, ang lahat ng mga pisikal na tagapaghiwatig ay normal. Hindi ko lang mahanap ang dahilan. Ano bang ginagawa ng iyong mga eksperto sa ospital? Kung hindi siya magigising, tumigil ka sa pagtatrabaho sa ospital. Jian Ming, huwag mong saktan ng mga inosenteng tao. Tanong ko sa'yo, pagpunta mo sa kwarto ni Tuanzi, nakita mo bang tansang barya? Oo, nakita ko. Ang batang ito, ginamit niya talagang hexagram ng dugo. Hexagram ng dugo. Ano ito? Sinabi niya sa'yo ang iyong kapalaran at ang backfired. Hello, sa ngalan ni Tuanzi, mag-donate ng 100 million. Anong kalkulasyon yan?
kung kailan siya magigising. Ang hexagram ng dugo ay lubang panganib sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng merito, maaari itong malutas. Gawan mo ng paraan. Kung ayaw mo, ayos na paggawa ng mabuti. May iba pang paraan. Anong magagawa ko? Hayaan siya maging anak ni Wenjing. Sabihin mo sa akin, anong mga benepisyong nakukuha mo? Ikaw asit Suwanze, dapat ay wala anong intersection. Nag-donate ako ng 100 million. Jian Bing, walang silbang donasyon ito. Hindi ko siya inaasahan. Dugo ang gagamitin ko para sa'yo. Ang tinatawag na blood hexagram. Dugo ang gabay. Pinilit na tiktik ka ng mga liyo ng langit. Kapag sinabihan ka ni Tsuwanzi na isang kapalaran, ang masamang spirito sa'yo, sinilapi ang kanyang katawan. Kung ang masamang spirito ay humina, maaaring gumasin si Tsuwanzi. Tapos sabihin mo sa akin anong dapat kong gawin ngayon. Bakit mo ba ako dinala dito? Siyempre, ito yung makakatulong para magising si Tsuwanzi. Tulungan ng mga mag-aaral sa elementarya. Maaari ka bang maging mas maaasahan? Gagawin mo ba ng maayos ang iyong trabaho? Hindi, itang elementary student na ito, ang kanyang hinili ay nagkakahalaga ng 500. Anong alam mo? Anong nangyayari sa iyo, bata? Master, madalas ako magkaroon ng bangungot. Napapanaginipan ko ang aking ina. Nakakulong daw siya sa isang balon. Ang iyong ina? Namatay na ang aking ina 3 taon nang nakaraan. Pwede mo ba kong sundan? Hayaan mo ipaliwanag sa akin ng detalyado. Bata, meron bang ngayong bagay ang nanay mo? Ito ang relo ng aking ina. Ito ba ay kapaki-pakinabang? Ito ay gagana. Ano? Itong 7 Evil Soul Lock Information? Sino ito? Gagamit ng ganyang lason? Ngalim ng Feng Shui? Anong 7 Evil Souls Lock Information? Ang tinatawag na 7 masamang espiritu ay Ghosty, Ghost Shell, Ghost Hair. Mga taong nakulo ng 7 masasamang espiritu. Hanggang sa lumilipad ang kaluluwa. Alam mo ba kung ano ang 7 masamang espiritong ito? Sino ang Soul Locking Array? Wala akong ideya. Naaalala mo pa bang ilang araw nang nakalipas? Yung maliit na batang lalaki. Tinanong ko ang isang tao upang suriin siya. Anak siya ni Wei Jun. Wei Jun? Ah! Ang lalaking may bigo sa larong sugal? Si Wei Jun ay manugang ng pamilyang Su. Matapos mamatay si Miss Su ng 3 taon na nakaraan, siya ay palaging namamahala sa ari-arian ng pamilyang Su. Posibleng nandito ang babaeng iyon dito? Pakawalan ko muna. Buhok? Dapat sa babaeng yun. Masyado siyang mahina ngayon. Gawin muna natin siya. May mga ahas! Isa kang Feng Shui Master, takot ka sa ahas? Sino nagsabi sa'yo ng mga master ng Feng Shui? Walang takot. Nawala na ang ahas. Ayoko! Hindi ba sapat ang yakap? Hindi! Sige. Chen Famen, Earth Dharma. Ang mga multo ay nagbubukas ng mga pintong mula sa latang direksyon. Nasaan ako? Ito isang kailangan na iyong anak para paputahin ko dito. Anak? Anak? Mayang iligtas ang aking anak. Hindi siya pwedeng manatili sa bahay na yun. Makiusap. Anong nangyayari? Wala si Wei Jun. Kaya nagpagamatay ka sa pagtalo ng gusali. Hindi ako nagpakamatay. Si Wei Jun ang tumulong sa akin. Napagkatanga ko. Sa kabila ng oposisyon, dapat pakasalan ko siya. Nasaktan niya ako sa sarili kong anak.
Ibig mong sabihin, pinakasalan ka niya para sa arerian ng mga Su? Oo, 3 taong pagkatapos nakasal, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Hindi lang para sa akin, karasa sa tangan na laban sa mga bata. Punyeta! Kung hindi ka tumatanggap, mapapursahan ka! Pumirma ka sa equity transfer letter na ito para sa akin! Uy, John! Gusto ko ng diborsyo! Diborsyo? Wala yan sa diksyonaryo ko. Pakikibiyudo lang. Anong gusto mong gawin? Huwag kang matakot. Hindi ka papatayin ngayon. May halaga ka pang magagamit. Kung ayaw mong masaktan ng anak ko, pakinggan mo lang ako. Maglakas loob ka pang gumalaw. Hindi ka tao! Naglakas loob ka pang lumaban? Huwag ka nang umiyak. Masyadong maraming dugo at luha ang iyong espiritu na wala na. Ang equity transfer certificate, napirmahan mo na ba? Hindi ako pumirma. Hindi ko inaasahan na lasunin niya ako. Pagkatapos kong mamatay, lumikha siya na isang mapagmahal na asawa. Ano? Ang sama-sama niya. Hindi siya mabuti sa mga bata. Isang sapat sa mukha. Sa matinding kaso, pambubugbog at sipa. Pinaprotektahan ko ang aming mga anak. Tinakot ko pa siya. Takot siya sa multo. Hindi mo maintindihan. Ang mas maraming masamang bagay na ginawa niya isang tao ang lalong natatakot. Tama. Matagal siya natakot. Pagkatapos siya nakahanap ng babae future master. At nilagay ako sa balon. Babaeng foam si master? Ikaw ba talaga ate ko? Alam ko ang sitwasyon mo. Gagawa ko ng parang para sa'yo. Kaya dun ka muna. Itago itong anting-anting. Mamayang gabi tayo pupunta. Kilala nito si Weijun. Ang mga pananim ay nalalanta at namumukadkad. Lahat ay maginhawa. Ha! Suwan, ang sariling mong galit. Siyempre, ikaw mismong magulat. Talaga. Huwag mag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Mabuti. Tuwan, bakit ka nandito? Tinulak mo ko pababa. Natural na lalapit ako sa'yo para bayaran ang buhay ko. Linran! Linran, halika dito, Linran! Oh! Walang kwenta kahit sumigaw ka. Linran! Hindi mo kakapasok ang function na master na iyon. Oh! Tino nag-express sa pinto. Ha? Sige! Oh! Tuwan, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kailangan mong himinto. Hayaan ko si Linran. Hatiin ka sa pinapiraso. Ang langit ay masariling kalooban. Ang lupa ay masariling kalooban bagong kasama nag-aalis. Kulog sa langit akin sa lupa, hindi ka maaaring manatili kung masira ang aking gate. Ha? Sino ang ekspertong ito? Hindi ako naniniwala. Hindi kita matatalo. Ligtas mo ako! Linran! Nasuko na ako. Itigil ang pagkikipag-away. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng maraming pera. Akala mo lahat ng tao ay katulad mo? Pera lang ba mahal mo? Paano anak po? Kung papatayin mo ako, ang iyong anak ay magiging ulila. Walang ama na katulad mo. Ito ang pinakamabuti para sa kanya. Wag! Huwag mo patayin! Tatawag ako ng pulis! Tatawag ako ng pulis at isusuko ang sarili ko. Hello. Gusto ko isuko ang sarili ko. Pinatay ko ang asawa ko.
Ate, Xiaoshishi! Ate, natatakot ako sa pagkakataong ito. Matutulog ka na sa araw at gabi. Nahuli na si Weijun. Hintayin magising si ate. Natapos na rin si Weijun sa paglilitis. Tungkol sa pagpatay niya sa'yo, ito ay tapos na. Salamat. Ikaw talaga nga ang dakilang benefactor. Tulog ng anak mo. Dawat mong gamitin ang mahiwagang anting-anting na ito. Kilalanin siya sa isang panaginip. Salamat! Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti. Nagising na si Tuanzi. Xiaoshishi, hintayin mo ako. Papa, gusto ni Tuanzi ng yakap. Hindi. Huwag gumalaw at alagaan mo mabuti na iyong sarili. Dumpling, hindi ka pinapayagang gawin ito sa hinaharap. Narinig mo ba yun? Opo. Wow, ang halaga ng masamang spirito ni Papa ay malaking nabawas dito. Talaga? Dati 10,000, ngayon ay 8,000 na lamang. Kaya gumawa ng mabubuting bagay. Maaaring mabawasan ng merito ang masasamang spirito. Sa malit na batang iyon, ang hiling ay 500 merits points. Oo, ngunit nalampasan namin ang aming target. Ang hiling ng kanyang ina ay dublang merito. Pwede bang sabihin sa akin kung paano yun gawin? Tutulungan kita. Bakit? Nagising ka lang ng sobrang hina. Ang gagawin ko. Papa, may sasabihin ako kay Master. Pwede... Master, binigyan ko siya ng huling minuto. Kalkulahin ang kanyang kapalaran. May kalahating taon na lang siyang mabubuhay. Ang kapalaran ay hindi maiiwasan. Ang mga tayo magkakatagpo ng maraming sakuna sa kanilang buhay. Kapag nalampasan mo na, ito'y pagkakataon mahirapan kang gumalaw. Hindi ako papayag na may mangyari sa papa ko. Magkasama tayong gumawa ng mabubuting bagay. Mabuti. Ang Young Master ay hindi lamang nag-iisang bituin. Nakalkula ko na, hindi siya mabubuhay sa higit na 25 na taon. Tanga na bata. Matagal ko nang alam. Kalahating taon na lang natitira kong buhay. Ang walang malasakit ng mundong ito. Walang makaligtaan. Pero nagpakita kayo. Multo ka ba? Naglalakad ka na wala anumang ingay? Nakikitungo ka sa mga multo buong araw. Takot ka pa rin sa multo. Hinahanap ka ni Tuanzi. Oh. Kumusta ng pakiramdam mo? Higit na mabuti, Papa. Gusto mo bang magaling ako ng buo? Sa tingin ko, may paraan pa. Pagkatapos ay gumawa tayo ng mabubuting bagay, makakatulong yan sa akin. Sige na, sige na. Sige. Tapos maghiwalay tayong gumawa ng mabubuting bagay. Nag-live si Master para magsabi ng kapalaran. Gumawa ng mabuti sa kumpanya. Hindi available ang overpass. Masyadong delikado doon. Okay, makikinig ako sa iyo, Papa. Nagugutom ako. Medyo gutom na talaga ako. Ihatid ni kita sa labas para kumain. Anong gusto mong kainin? Steak o pizza? Gusto kong kumain ng buns. Steve stuffed bun? Maaari ka bang magkaroon ng ilang tagumpay, ha? Kung aking anak na babae ay lumabas upang kumain sa isang stall sa gilid ng kalsada, paano kung nakita ko ng mga tao? Hindi ako pupunta. Napakasarap nito. Anong tinitingnan mo? Yung nakaupo doon at kumain ng buns, parang si President G natin. Baka nagkamali ka lang. Si President G ay nagkakahalaga ng dandang bilyon. Paano ito naririto? Kumain ng buns? Papa, itatago kita. Hindi magandang makita ng iba.
Masarap ba ang buns? Masarap. Papa, sa tingin ko ang buns ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Huwag mo nang tawaging 2-1 yung sarili. Palitan natin yung pangalan ng Bowsy. Sabi ng kapalaran, ang mga dumaraan huwag palampasin. Iha, nanguhula ka ba ng kapalaran? Oo, ang aking panguhula ay medyo tumpa. Gusto mo bang subukan ito? Paano naman magagawa ng isang bata? Anong klaseng kapalaran ito? Ito ay isang scam. Tara na. Oh, gawin na lang natin. Itong si ate, kapuno ng langit, siguradong napakayaman ng tao. Magsabi ng ilang magagandang papuri. Sino ba naman ang hindi magsasabi? Ate, last na rin yun na pinagtaksilan ka ng boyfriend mo? Nung nakarang linggo ba, natanggap pa sa trabaho na yung pinapangarap na kumpanya? Tama, napakatumpak. Ito ay tinatawag na kapigo sa pag-ibig. Tagumpay sa lugar ng trabaho basta focus ka sa career mo. Bata, maaari mo bang takilayin ito para sa akin? Hindi ako nagbibigay ng mga hindi naniniwala sa panguhula ko. Magkano ang babayarin ko, bata? Ito ay walang bayad. Para lang dito, ang tong nasa larawan, sabihin salamat. Tandaan mo, dapat sincere ka. Salamat. Maraming salamat po talaga. Salamat. Mga miyembro ng pamilya, kapatid, number 1, ayaw kong gawin ngayon. Carnival na naman. Ang kailangan mo lang ngayon ay magpasalamat sa larawang ito. Magpasalamat ng taos puso. Ang taong nasa larawan ay si Jianbing, ang president ng G Group. Patay na ba si Mr. G? Rest in peace, Mr. G. Mr. G, may sakit ka ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Ang inutos ko sa'yo. Kumusta na ba? Oh, tapos na. May 2 bodyguard na magpoprotekta ng palihim para sa kaligtasan ni Miss 2-1Z. Ang presidente natin ay isang buhay na impyerno. Malas ang sino mang sumunod sa kanya. Anong nangyari sa iyo? May buhangin ba sa mata ko? Hindi mo na kailangan pumasok bukas. Mr. G, karaniwan ako nagsasalita na walang pagpipigil. Pakiusap, patawarin mo ako. Iwan mo na ako. Gumawa lang ng mabuti sa kumpanya. Mr. G, hindi mo naman ako tatanggalin, di ba? Kayas ka lang ba? May sakit ka ba? Ang ibig kong sabihin ay, bibigyan kita ng day off bukas. Magtrabaho na tayo. Pao nga ni Mr. G. Sorry. Mag-iingat ka. Nakita ko kung gaano kayo nagsusumikap. Bibilihan ko kayo ng kape. Hindi ako nanaginip ngayon na. Binago ni Mr. G ang kanyang ugali. Oo, mahirap na parusahan. Mag-impake na sila at aalis. Sobrang gwapo ni Mr. G. Idinaklara ko gusto kong maging loyal na fangirl sa kanya. Wala akong pakialam kung sino ka. Bumaba ka agad sa pagka-presidente. Narinig ko ng munting master na ito, napakatumpak na pagsasabi ng kapalaran at wala pang bayad. Ang munting master na ito ay medyo kakaibang kahilingan. Ang taong kailangan magpapahula ng kapalaran ay kailangan magpasalamat sa photo frame na iyon. Ilagay mo itong papel na anting-anting sa ilalim ng unan. Pagkatapos ng 24 na oras, magigising ang anak mo. Si Jianbing ang lalaking yun ah. Patay na ba siya? Ang susunod! Ikaw pala, ang munting pulube. Napakakulit mo talaga. Tumatakbo kung saan-saan. Ito ay scam. Ito ang teritoryo ng pamilya G namin. Umalis na kayo dito. Ayaw niyong umalis? Hayaan kita magkalkila. Ang sakit! Bitawan mo ako! Alam mo ba sino ako? Ayaw mo pa mabuhay! Naglakas loob kagawa ka si Miss 2-1Z. Malapit nang magkaroon ng aksidente sa elevator. Iihi ka ng dugo pagpunta mo sa banyo. Ikaw maliit na bastardo! Ang lakas ng loob mong isumpa ako! Hintayin mo ako! Maliit na bata. Hintayin mo ako. Ikaw maliit na bata. Anong nangyayari? Ay!
Miss Ji-Yuan! Okay ka lang ba? Ako? Siyempre, ayos lang ako. Malapit nang magkaroon ng aksidente sa elevator. Iihi ka ng dugo pagpunta mo sa banyo. Damn it. Hindi naman talaga siya ganun katalino, di ba? Nagkataon lang. Ito'y nagkataon lang! Jian Bing. Patay ka na sa wakas. Ang G-Group. Sa wakas ay akin na! Master! Master! Iligtas mo ako! Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako. Master! Hinihiling ko sa'yo na ipakita ito. Magkakaroon ka ng aksidente sa sasakyan sa susunod. Naipit ang mga utak, parang tupo puding, parang dinoro sa kalsada. Master! Mangyaring sabihin sa akin. Sabihin mo sa akin kung paano ito lutasin. Ang dahilan kung bakit mayroon kang ganitong kalamidad, kadalasan kang gumagawa ng maraming Master! kasamaan. Humihingi ako ng gabay sa'yo. Sa wakas, kumagat ka din. Bawat oras, hawakan mo ang litrato habang nakaharap sa silangan, timog, kadluran at ilaga. Kumatok ng 3 beses. Kapatid, nagkamali ako. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Kapatid, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Kapatid, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Anak, ano kinababaliwan mo? Anong nangyayari? Huwag mo ko pakialaman. Papatayin ako nito. Sino papatay sa'yo? Gumising ka! Gumising ka! Lumabas ka. Anak! J.U.1! J.U.1! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! J.U.1! J.U.1! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Kapatid ko, nagkamali talaga ako. Nagkamali talaga ako. Wow! Gusto ito ni Tsuwanze. Kumain ng buns. Pa, ikaw ang bumili nito? Hoy, Jian Bing! Bagal ang aga mo ngayon. Binili ito ng kasambahay. Wow, Uncle Butter! Napakabuting mo kay Tsuwanze. Pa, kumain ka na rin. Salamat. Jian Bing, masyado kang maluho. Kumain ng caviar sa umaga? Papa, yung bun ko, mas masarap pa ito kaysa sa iyo. Yung itim na yan, mas masarap pa. Gusto mong tikman? Ayoko. Wow, 200 na naman nabawas. Lumabas ka ba para manghuhula? Hindi, hiniling ko sa isang taon na maging tapat para kay Papa. Ayos lang, kumain ka ng mabilis. Oo, pagkatapos na napunat. Ipagpatuloy ang pagsusuri. Hindi ko alam kung ano nangyayari kagabi. Nabali siya sa kwarto niya. Magkakatiya ka. Walang masama na hindi ko kayang gamutin. Ano nangyari sa'yo kagabi? Hoy, J.U.1. Ma, iniligtas ko ang sarili kong buhay. Sabi ng bata na mamamatay ko sa isang car accident. Tatalo ng utak ko sa sahig. Bata? Yun nga, yung katabi ng kapatid ko, yung munting pulubi. Naniniwala ka ba sa kanya? J.U.1, sobrang nalilito ka. Ma, sabi ng bata, ipiniliwanag na magkakaroon ng aksidente sa elevator at mag-iihi ako ng dugo pagpunta ko sa banyo. Nagkakataong lahat. Natagpuan ko na. Ano yan? Malas na lindog. Pero kahapon, kinapa ko ang bulsa ko. Wala namang ganyang bagay dun. Itong mahiwagang anti-antik ng sekta ng Maoshan. Otomatikong magtatago sa iyo. Nagdudulot ng gulo ang masamang bituin na yun. Maglakas loob ng sakta na akin, G.U.1. Hindi ko siya bibitawan. Halos 5 taong gulang ng anak ko. Suray-suray pa rin habang naglalakad.
madalas na bumabagsak. Ang mukha ng munting kapatid, walang mali sa katawan. Ito lamang ay Ano yun? napahawak siya sa tali ng paa. Putulin mo na lang at magiging maayos na. Nasaan ang tali sa paa? Anong ginagawa mo? Hayaan mong maglakad ang maliit na kapatid sa harap. Tutulungan ko siyang putulin ang tali sa paa. Putulin ang trip rope. Naway maging maayos at mapayapa ang iyong buhay. Normal ang lakad ng anak ko ngayon. Salamat, Munting Master. Magpasalamat ka sa kanya, yun lang. Maraming salamat, Munting Master. Ngayon ay sarado ng stall. Sayang naman, parang ang malas ko. Uncle Wenjing? Munting dumpling. Meron akong isang bagay na gusto kitang tanungin. Ano yun? May kakilala akong nasa vegetative state sa loob ng 6 na taon. May pagkakataon pa bang gumaling siya? Yung tang binanggit mo ba? Kapatid mo ba siya? Nahulaan mo ito ng tama. Mukhang nakahanap ako ng tamang tao. Si Uncle Wen ay mabaiting tao. Si Uncle Wen ang orihinal na ama na tagpuan ni Master para sa akin. Dapat tumulong ako sa kanya. Ang kapatid ko, na-aksidente siya sa sasakyan 6 na taon nung nakalipas. Matapos maging paralyzed, hinanap namin kung saan-saan lahat ng available na doctor. Ngunit walang tumulong sa amin. Kailangan ko pumunta sa iyong bahay at tingnan. Kaya may paraan ka para pagalingin siya? Sige, tara. Tulungan kita maging pake. Bodyguard siya ang uncle ko. Pupunta ako sa bahay ni Uncle Wenjing. Tara na. 3 proyekto, 3 talo. Sayang ba si G1? Hindi maganda, Mr. G! Kinuha si Mr. 1Z. Ano? Wenjing! Bakit kinuha ni Wenjing si Tsuwanze? Hindi niya malalaman si Wenjing. Mr. G, maaga kayong dumating. Jian Bing, kuminakon ka! Nasaan ang anak ko? Ang iyong anak na babae nasa aking bahay. Anong nangyari? Miss mo ng anak ko? Ha? Anong ibig mong sabihin na miss ko ang anak mo? Anong pinagsasabi mo? Paano kayo naging magkaibigan ng ganito? Papa, mag-isa akong dumating. Hindi mo naintindihan si Uncle Wen. Bakit ka naman pumunta sa bahay niya? Bakit siya pumunta sa bahay ko? Inimbitahan ko siya para gamutin ang sakit ng kapatid ko. Ang iyong kapatid ay nasa isang vegetative state sa loob ng 6 na taon. Sa tingin ko ay mapapagaling siya. Bakit? Hindi lahat ng sakit lahat ay malulutas sa pamamagitan ng mga medikal na kasanayan. Tama si Master. Ang katapusan ng agam ay metaphysical. Papa, Wen, sumunod kayo sa akin. Tandaan mo, may utang ka sa akin na suntok. Baliw ka. Iyon ang problema. Anong mali sa pool na ito? Ang orihinal na intensyon ng paggawa ng swimming pool. Ngunit kung mali ang lokasyon, ito ay kontraproduktibo. Tama yan. Itong swimming pool, masyadong malapit sa bahay. Reflective glare. Anong reflective glare? Tingnan mo, ang malinaw na pool. Naani na ang bahay. Lahat ng eksena, ito nasa ating feng shui. Ito tinatawag na Bell Basin Mirror. Ang refleksyon na nabos ay baba ng tubig ng tulay. Tama yan, nakatira si ganitong uri ng bahay. Masama para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga malabang kaso ay maaaring humatong sa kamatayan. So na-aksidente ang kapatid niya at naging paralyzed. Ito ay dahil sa feng shui na ito. Galing ni Papa, napakagaling. Mas magaling ka pa kesa sa akin. Walang alam si Papa. Iisipin mo bang purihin ako? Kung tutuusin ako nagturo sa'yo kung paano maglaro. Yan si 21Z. Napakatalino. Ano naman ang kinalaman nito sa'yo? Hindi ako makatiis. Ang magaling na presidente nagkaroon ng girlfriend. Gusto mo pa ba magising ang kapatid mo? Uy, tumigil ka! 21Z, sabihin mo ngayon paano dapat tutasin ang mga problemang ito. Punuin mo ang pool na to. Yun lang. Ganun lang kasimple? Okay, magpapadala ko ng tao kaagad. Master, meron ka bang pilat na karayom? Siyempre, dala ko. Gumagana ba talaga to? Kung ayaw mong maniwala, huwag mo kaming hayaang makinig sa'yo. Nagtatanong lang ako. Itong 2 araw, pansinin ang mga pagbabago sa kanyang katawan. May tanong pa ako. Dito rin ako nakatira, pero bakit okay lang ako? Dahil si Uncle Wen ay isang mabuting tao. Nagdunit ng regular upang makagawa ng mabubuting gawa. Kung hindi, kailangan kitang pilin bilang ama ni... Kishi. Anong pinili mo para sa akin? Ang pagpili ay kapalaran. Ang lahat ng ito ay isang cycle ng sani at Okay, epekto. tapos na. Gabi na. Oras na para umuwi. Tara na! Itong mga taong to, nararamdaman ko na parang may tinatago sila sa akin. Mr. G, ipinadala ito ni Master Hao. Okay, ilagay mo dyan.
Wow! Amulet ni Papa. Sa wakas nandito na. Ngayon ay maaari itong mabawasan. Isa talaga itong Dragonstone species. Tingnan mo na lang, nagpapa-refresh sa iyong pakiramdam. Pakiusap, Master. Isuot mo ito kay Papa. Huwag mo nang abalahin yung master mo. Hindi. Gusto kong isuot ito ni Master para sa aking ama. Okay. Oh, Master, bakit ang pula ng mukha mo? ako? Hindi, medyo mainit lang. Pa, ang pula ng mukha mo. Hindi, mainit lang talaga ngayon. Kakilakilabot talagang pag-ibig ng matatanda. Master, kung gusto mo si Papa, sabihin mo lang. Pa, gusto mo si Master, matapang na ituloy. Kalokohan! Nagkasabay pa. Dumpling. Ito. Para sa'yo. Wow! Masyadong mahinang kapalaran ko. Hindi pinapayagan ang mga mahalagang bagay. Ang presyo ay 9.9 yuan. 9.9 yuan? Sa tingin ko ito higit sa 99,000. May resibo sa loob. Kung mura ang transaction price, hindi mahalaga. Iyan ay mahusay. Salamat, Papa. Hating gabi na, gusto ko ng maligot na tulog. Teka. Para sa akin? Meron din ako? Huwag mong intindihin. Ito ang mga scrap. Sayang naman kung itapon ko. Ang tigas talaga ng ulo ni Papa. Halatang magdanos ng kamay ni Master. Bakit? Mawawalan pamilyang itong maya-maya kung wala ako. Magpahinga ka na maaga. Yebing! Meron akong magandang balita para sa'yo. Nagising na si Kuya. Tuwang-tuwang mga magulang ko. Mag-aapunan daw mamaya ang pamilya para magpasalamat sa'yo. Gising ng kapatid mo. Hindi ba inaasahan yun? Salamat kay Tuwanzi. Mong tingnan kung sino ang gumawa. Anak ko. Anak ko. Sa iyong anak, hindi talaga kita naiintindihan. Niligtas mo ba ang buong kalawakan sa iyong nakaraang buhay? Napakaswerte mo, nagkaroon ka ng napakabuting anak. Gusto ko talaga si Tuwanzi. Gusto ko siyang ampunin bilang inaanak ko. Hindi pwede. Master, gumagawa ng mabuti sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Ang masamang espiritu ni Papa ay 1,000 lang. Well, mabuti yun. Hintayin ang halaga ng masamang espiritu kapag ito ay naging 0. Hindi ko rin masabi. Sa susunod na buwan ay kaarawanan ni Papa, hindi siya mabubuhay ng higit sa 25. Hinahanap ko ang aking Panginoon kamakailan. Iyan ang iyong Panginoon. Tingnan kung may magagawa pa ba siya. Ang Master ay palaging mailap kapag naglalakbay. Natatakot ako na hindi ko na siya mahanap sa susunod na buwan. Tuanzay, gawin mong makakaya mo at ipaubay ang natitira sa kapalaran. Ayoko. Anong tadhana? Nasa sarili kong mga kumay ang kapalaran ko. Master, patuloy tayong gumawa ng mabubuting bagay. Ang aking munting apprentice. At ngayon ay bumalik kapag katapos ng lahat ng magagandang bagay. Hayaan mo akong magpahinga. Master, sayang oras at may mabibigat tayo na gawain. Utang ko talaga sa'yo sa huling buhay ko. Tara na. Dumpling, ano ang ibinigay sa'yo ni Jianding? Ano uri ng kapangyarihan? Dahil siya ang aking ama. Well, siya ang papa mo. Hindi isang biyolohikal na ama. Sa tingin ko siya ay aking biyolohikal na ama. Kinikilala ko siya ng isang ama. Okay, natalo mo na ako. Sana si Papa at kayo, Master, ay lagi akong makakasama sa grupo. Anong nangyayari? Paano ko nararamdaman ang masamang espiritu sa aking katawan? Walang kontrol. Miss Chi! Si Miss Kiao at Miss Tuwanzi may nangyari sa kanila. Kumusta sila? Si Miss Kiao, pansamantala wala sa sitwasyon ng isang tama lang sa ulo. Ngayon nasa koma. Paanong bata? Si Miss Tuwanzi, natatakot ako. Kailangan natin ng mga binte. Ano ang kailangan? Kailangan ng amputation. Sabihin mo ulit. Mr. Chi, pumirma ka agad. Kung hindi ka pipirma, natatakot ako na huli na ang lahat. Pakiligtas mo sila para sa akin. Dapat kong iligtas ang mga binti ng aking mga anak. Naintindihan mo ba? Okay,
Susubukan namin ng aming makakaya. Dumplings? Kumusta ang pagsusuri? Ang driver ay lasing sa pagmamaneho. Pagmamaneho ng lasing, what a coincidence. Ipagpatuloy ang pagsusuri. Yes, sir. Naglakas loob na saktan ako. Pagbabayaran mo to. Jianbing, gusto mong malaman sino ang nanakit sa kanila? Sa tingin mo, iisipin ko kung sino ang nanakit sa kanila. Huwag mo akong isipin. Hindi ako. Sasabihin ko sa'yo kung anong mas nakakabuti. Huwag mong hayaang malaman ko na ikaw yun. Pangako. Hindi mo pa ba naiisip? Hindi ibang taong nanakit sa kanila, kundi ikaw, Jianbing. Ikaw ay nakatadhana na maging isang malungkot na bituin. Si Shishet Tuanze, kapag nakasama mo, ito nakatagdang maapektuhan. May lalakarin pa ako. Kung mabayad ka sa kanila, pabayaan mo na lang sila. Kumusta si Tuanze? Huh? Kung mabayad ka sa kanila, pabayaan mo na lang sila. Jianbing? Oh, anong problema? Tatawagin ko ang doktor. Hindi ako. Ang tinatanong ko, kumusta si Tuanze? Nasa intensive care pa rin siya. At ang mga binti niya ay naligtas na. Mabuti naman. Ang batang ito'y labis na nagdusa. Naghahanap ka ng ama para kay Tuanze nung panahong iyon, di ba? Gusto mo magbago ang kanyang kapalaran, tama ba? Oo, 5 disadvantages at 3 deficiencies. Mga tao may malaking pagpapala upang protektahan ang kanyang kaligtasan at kagalingan. Kaya kung si Wenjin ang kanyang naging ama, magbabago niya ang kanyang buhay, tama ba? Ito ang kalooban ng Diyos. Matagal ko nang naisip. Siya ay may isang kalamidad na magiging sanhi ng kanyang kapansanan. Pero kahit gusto ko siyang ipadala, pupunta sa tabi ni Wenjin at maging isang babae, hinili ka niya. Tama si Lingran, sinaktan ko sila. Kapag manatili sa akin si Tuanze, laging may gulo. Hindi lahat ay kalooban ng Diyos. Tingnan mo, ito ang dream na binigay mo sa amin. Iniligtas tayo sa sakuna na ito. Hindi dahil sa akin, dinanas mo ang kalamidad na ito. Hindi. Kailangan mong paniwalaan ito. Tiyak na kaya natin na matagumpay laban sa kapalaran. Sa mga salita ni Tuanze, iyon ay nasa sarili kong makamay ang kapalaran ko. Hindi ko sila kaya manatili sa akin para sa pakikipagsapalaran. Kumusta sila? Nasa panganib sila. Gusto mo ba si Tuanze? Si Dumpling ay napaka-cute. Siyempre gusto ko siya. Kunin mo siya talaga ng mabuti. Hindi ka rin nilalagnat. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Sa katunayan, pinili ka ni Chichi para maging ama ni Tuanze. Sinundan ka niya. Mas mabuti na yun kaysa sundan niya ako. Ang ibig mong sabihin, ang talentadong bata ay dapat anak ko. Gusto mo ba? Wenjing, hayaan mong sabihin ko sa'yo kapag nalaman kong masama ang pakikitungo mo sa kanya, hindi kita bibitawan. Huwag kang mag-alala. Tratatuhin ko siya bilang isang biolekal na anak. Si Tuanze ay hindi magsusuot ng damit na sobrang mahal. Hindi siya makakakain ng maayos. Tandaan mo yan. Malinaw. Lalo na siyang mahilig kumain ng buns. Ang tagpi-tagpi niyang blouse, huwag mo siyang baguhin. Ibinigay ito ng kanyang master. Gustong gusto niya ito. Tandaan na umanap ka ng kama bago matulog. Isang mas matibay na unan, okay? Tatandaan ko. Nasaan si Papa Master? 2 buwan na siyang hindi bumisita sa akin. Kahit na nakalabas na ako sa ospital. Ang papa mo nag-abot siya para sa isang bagay. Babalik ka agad siya. Oh. Tuanze, paano kung pumunta ka sa bahay ni Uncle Wen? Paano kung manatili ka ng ilang araw? Hindi, gusto ko si Papa. Simula ngayon, si Uncle Wen ang magiging papa mo, okay? Hindi, ayoko. Gusto kong sarili kong Papa. Papa! 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 Ayos lang ba si Tuanze? Masakit, Tito. Bakit biglang ayaw mo na sa akin ngayon? Hindi ako yung ama. Siya ang iyong ama. Papa, binibiro mo ba ako? Tama? Hindi kita binibiro. Hindi ako naging ama mo. Ayoko rin sa mga bata. Ikaw sa harap ko, problema lang yung dinadala nito sa akin. Papa, nagpapanik ka na. Hindi ako naniniwala. Hindi mo na uulitin na lumitaw sa harap ko. Okay. Mamuhay ng maayos sa iyong ama. Papa! Iiwan mo ba talaga ako? Papa!
Anong ginagawa mo dito? Jianding, may lagnat si Tsuwanze. So ano? Paano ang tawag niya ng papa? Puntahan mo siya. Hindi ako pupunta. Jianding, alam kong hindi mo nakikilala si Tsuwanze bilang anak. Ito ay para sa kanyang kapakanan. Pero sa ngayon, hindi niya matanggap. Kailangan niyang tanggapin kahit hindi niya kayang tanggapin. Huwag ka nang bumalik dito. Bakit? Hindi maginhawa. Bakit hindi maginawa? Mahal, sinong dumating? Kapatid, nandito ka para batiin kami? Ate, ikaw? Jianding, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Nung ipapaliwanag ko, sabi ko naman sa'yo ito. Hindi komportable. Jianding, bastardo ka! Paumanhin, Tsuwanze. Bumaba ka nga. Okay ka lang? Nagkaroon ng kamalayan sa iyong pagkakailanlan. Umalis ka na dito pagkatapos mong umarte. Shishi, hintayin mo ako. Ukunin ko lahat sa'yo. Master, may hindi maganda ba akong nagawa? Nanggalit sa akin si Papa. Hindi, Dumpling. Mabait ka. Pero, bakit biglang ayaw na ni Papa sa akin? Hindi niya ako gusto? Hindi ibig sabihin na ayaw na niya sa'yo. Ito ay... Sa totoo lang, nahulaan ko na. Natatakot siya na baka mapektuhan ako ng masamang espiritu. Pagkatapos ay makikilala mo si Wenjing bilang iyong ama? Hindi. Isang ama lang nakikilala ko. Hindi ka natatakot sa mga aksidente? Hindi ako natatakot. Okay, pagkatapos, labanan natin ang kapalaran. Huh? Master, bumalik ka! Shishi, paano mo ilalagaan ang aking munting alagad? Bakit siya nagkaganito? Paumanhin, Master. Hindi ko siya inalagaan ng mabuti. Master, huwag mo siyang sisihin. Ito ang kapalaran ko. Nagkaroon ng ganitong kilusan. Hindi mo ba alam kung paano ito lutasin? Aaminin ko na akong nasa maling ama. Ang kusa ay sadyang kusa. Sorry, Master. Gustong-gusto ko talaga itong Papa. Master, malalim ang iyong mga turo. Alam mo ba kung may paraan itong palayasin ang masasamang spirito at kamatayan? Ang masamang espiritu ay likas na madaling lutasin. Gumawa lang ng mas maraming kabutihan. Ito lang ay... Paano naman ang pagnanakaw ng kamatayan? Ang kamatayan ay lubang mapanganib. Natatakot ako na hindi ganon kadali. Master, dapat mag-isip ka ng paraan. Kailangan kong puntahan ang kanyang Yang House at Yin House. Hindi maganda, Mr. G. Nakuha ko lang ang balita. Ang sakit ni Miss Tsuwanze. Biglang lumala. Kailangan niyang iligtas. Papa, Ayos ka lang ba? Hiniling ko sa'yo tulong na lilangin ka. Niloloko mo ba ako? Hindi ito isang bagay na maaaring ibiro. Papa, since sobrang inaalala mo ako, huwag mo lang akong iwan, okay? Hindi Tsuwanze. Kung mananatili ka sa akin, masasaktan ka lang. Hindi. Gusto kong nasa tabi ang Papa ko. May naiintindihan ka ba? Bumalik ng aking amo. Magaling siya. Siguradong malulutas ang iyong problema. Ichi, ibalik mo na siya kay Wenjing. Jianbing, gano'n na lang ba kadali? Susuko ka na lang ba? Dapat gawin mo na lang para kay Tsuwanze. Sige. Ito. Ikaw at ang kapatid ko. Niloko kita para lang mapalis ka palayo. Ngayon ko lang nalaman kung may susunod ka pa. Wala nang susunod. Ang bahay na ito ay puno ng masasamang espiritu. Ngunit ang epekto ay di makabuluan. Mag-set up ng bubble formation para labanan. Sa pintuan, magdisenyo ng pader ng balkonahe. Ang masamang espiritu ay hindi maaaring sumugod. Gawin ang higit pang mabubuting gawa. Maghintay hanggang mawala ang masamang espiritu sa iyo. Ang masamang espiritu sa bakuran ay walang dapat ikatakot. Walang problema sa puntod ng mga ninuno. So anong problema? May bahay ka pa ba? May isang lumang bahay. Dalhin mo ako para makita.
Ang petsa na nakapangalan sa itaas. Sa iyo ba ito? Malamang siguro. Ang problema ay namamalagi dito. Ito ang Walnut Life Sustaining Technique. Ano? Gumamit talaga siya ng ganitong makamandag na spell? Anong Walnut Life Extending Technique? Ginagamit ng mga kadugo mo ang buhay mo upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Tama yan. Siya ay nasa parehong puno ng walnut. Pumili ng 2 walnut. Ibaba ang isa hanggang ginagawa ang ritual. Isa pa, isinulat niya ito sa sarili niya. Sino kaya ito? Stepmother ko yun. Isang araw, bigla ako nagkasakit. Pagkatapos humingi siya ng tulong medikal sa lahat ng dako, maghanap ng mga taong may talento. At naging maayos din ako. Siya yun? Mr. G, nalaman ko ang tungkol sa huling aksidente sa sasakyan. May karagdagang paglipat sa account. Ito ay kay Mrs. Zong Fang. May mukha ka pa talaga ipapakita pagkatapos mong kunin ang buhay ni Xiao Yuan. Gusto niya patayin tayong lahat. Mas gusto kong patayin silang lahat. Halika, tignan mo mga tao mong magandang trabaho. Pag-upa ng isang mamamatay tao, paglipat ng ari-arian. Kalokohan! Lahat ito ay panininirang puri! Gumamit din siya ng mga walnut upang mapahabang kanyang buhay. Ano mga walnut na nagpapahaba ng Gusto buhay? niyang kunin ang buhay ni Jian Bing para ipagpatuloy ang buhay ni Ji Yuan. Ginagawa din niya na para kunin yung buhay upang magpatuloy. Kalokohan ang pinagsasabi nila. Pagkatapos ng mga nagawa ko sa'yo, binulag mo lang ako. Sa hindi inaasahan, gusto mong patayin si Yan Bing? Makinig ka sa paliwanag ko. Huwag mo nang ipaliwanag! Sabi mo isinilang si Yan Bing para maging masama. Ang paglapit sa kanya ay nakakasama sa kanya. Papatayin siya nito, kaya sa tuwing tinatanong ko siya, magsasalita ng masama sa isa't isa. Kasalanan ang lahat ng ito. Hindi ko rin gagamitin ang trick na ito. Teka, makinig ka. Sa pulis ka na lang magpaliwanag. Security, tumawag ka ng pulis. Bitawan mo ako. Pagsisihan mo ito. Bitawan mo ako. Yan Bing, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Inamin ni Lolo ang kanyang mga pagkakamali at itutuwid ang mga ito. Patatawarin ka ni Papa. Munting dumplings, salamat sa mga taon na ito. Lolo, huwag kang mag-alala. Pinaprotektahan ko si Papa. Mabuting bata. Ang kapangyarihan ng paggamit ng mga walnuts upang pahabayan ng buhay. Itinuro mo ba ito? Ngayong alam mo na, anong kalokohan na pinagsasabi mo? Bakit? Iyan ay isang mapangarib na pamamaraan. Bakit? Dahil galit ako sa'yo. Sana mamatay na kayong lahat. Ang aming orihinal na plano, walang pinagtahian. Hindi kita inaasahan na hindi mamamatay. Walang paraan upang mangkasik ng alitan. Hayaan mo maghiwalay tayo. Ate, bakit ka nagkakaganito? Bakit ako naging ganito? Ito ay dahil sa'yo. Hinayaan mo si Weijun na mapunta sa bilangguan. Wala ka ng pag-asa. Bagamat hindi ka maaaring parusahan ng batas, ngunit may mga panuntunan ng tao. Darating ang master sa iyo sa lalong madaling panahon. Bahala ka na. Paano ito harapin ni Master at Uncle? Matindi ba ang parusa? Ikaw, bakit ka nalulungkot? Master, nagsiselos ka. Ay, ako? Hindi ah. Bilisan mo, Papa. Habulin mo siya. Ang ibig kong sabihin ay, kung hindi mabigat ang parusa, gagawa ko ng aksyon. Gagawa ka ng aksyon? Para protektahan siya? Bitawan mo ako! Nagkamali ako. Bitawan mo ako! Nagkamali ako. Bitawan mo ako! Nagkamali ako. Bitawan mo ako! Bakit? Hindi ko talaga maintindihan ang mundo ng mga adult. Nasaan ang bata? Magsalita ka. Naganap ako. Nasaan ang bata? Hinanap ko kung saan-saan pero hindi ko mahanap. Ako na miss na maghanap. Sasamahan ko siya maghanap. Kulang ka ng ginto sa 5 elemento. Maaari ka magdala ng ilan at magsuot ng ilan. Gintong kwintas at gintong hikaw. Ang galing ng kapatid ko. Nandito lang sila. Dumpling! Jishinshin! Nako, nandito na si Mama. Hoy! Hey!